I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Quiboloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. Dapat pala taga Davao lang ang mag-arrest. The audacity of a person na binabanggit lagi yung salitang rights na wala siyang pakialam sa human rights na dahil sa kanyang tokhang. Really? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Hello, hello, hello! Welcome back to my channel. This is Dad Rick again, talking about reality of life. Magandang umaga, tanghali o gabi kung nasa panig man tayo ng mundo. Muli tayo ay humihiling sa ating Panginoon na sana ang bawat isa ay nasa maayos na kalusugan, physical man o mental sa pagpapala ng ating Ama na may lalang ng lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang nangyari dyan sa Kojic ni Quiboloy. Ayan, sa Kingdom of Jesus Christ compound, no? Yung tinatawag na Glory Mountain. At siyempre, kinundina na naman itong si Xi Digong, ang ating Pangulo, ang kanyang administrasyon ng dahil daw sa overkill na ginawa diyan sa pagsaserve ng search warrant ay ng warrant of arrest at the same time upang hanapin itong si Apollo Kibs ano ba tamang kanor, ano pa ba? Daming tawag kasi ng iba di ba? So ayan yung naging ganap, no? At sa dami ng naging ganap hindi naman naging successful yung galing magtago, no? Sa kiling tatagin. Di ba meron din yung underground. Ayan. CAP failed to arrest Quiboloy during search of properties. Ayan, may sinira pa sila doon sa may gate yata ito. Saan ba ito? Police tore down the gate of Kingdom of Jesus Christ compound located at the Glory Mountain property of religious leader Apollo Quiboloy in Tamayong, Kalinan, Davao City yesterday during a search for the wanted pastor. Wanted Hindi ba parang katulad lang yan sa mga wanted sa drugs sa tokhang ni Digong? Heavily armed operatives of the Police Special Action Force or SAP and Criminal Investigation and Detection Group swooped down early yesterday on several properties owned by accused sex offender and human trafficker Apollo Quiboloy to serve arrest warrant for him and his accomplice, but went away empty-handed. So hindi naging matagumpay. Baka naman meron diyan yung parang sa Pogo, yung may dungeon or underground. In full battle gear, SAP commandos and CIDG operatives of Region 10 barged into several compounds owned by Quiboloy but failed to find him and four of his alleged accomplices and member of his Kojic religious sect identified as Ingrid Canada, Pauline Canada, Inteng Canada, and Jackie Roy. Di ba nagsi-attend pa nga ito nung hearing, di ba? Etong lalong-lalo na si Ate Jackie. The compounds were in Davao City, yan, sa Sarangani. These were Kojic's main compound beside the Davao International Airport, blah, 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 blah. Quiboloy lawyer is Israelito Torion said the situation started to become tense at around 3:45 a.m. when members of the raiding team using ladders scaled and high fence and gate to the Kojic main compound on Diversion Road, to gain access to the sprawling property.
Followers of Quibolo in the compound initially tried to stop the raiders but eventually relented. Diba? So, hindi naging matagumpay. Saan ka kaya nagtatago itong si Mang Kibs? Diba? Pero maliban dyan, syempre, sa naging ganap na yan, na sinasabi nga ni Mang Kibs, dati pa, na maliit lang yung kaso. Wow, sex offender, child abuse, trafficking, etc. Maliit lang yung kaso. Anak nga pala siya ng Diyos. Right? Ayan, no. Standing warrants of arrest from the Davao City and Pasig City Courts for child sexual abuse. So, maliit lang yan. Di ba? Hindi kailangan habulin yan o ikulong yan o anuman, di ba? Pastor yan, anak yan ng Diyos. Kakaiba rin tong si Mandigs, no? Ngayon, naglabas naman itong si Mandigs ng kanyang statement. At siyempre, ang binabanggit naman lagi is regarding sa constitutional rights. Really, Mang Diggs? The audacity of a person who don't care regarding that those voices of those people, the 20,000 plus killed dyan sa kanyang tokhang, sa kanyang war on drugs nung panahon niya, that he even mentioned na wala siyang pakialam sa human rights. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Quiboloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Really? Pag kay Quiboloy, unacceptable. Talaga lang, Talagang pagka sa kanilang mga katropa pips, kailangan human rights, constitutional rights. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Kaya niyong intindihin yung sinasabi ni Digong? Overkill. Hindi ba overkill yung mga inosenteng namatay, pinatay, di ba? Execution style nang dahil sa tokhang? Now, dahil lamang sasabihin na yun daw ay lugar ng pagsamba, eskwela. Napaka-importante ba ng buhay ni Kibs kumpara doon sa mga buhay na mga inosenteng kanyang, kaya nga siya may kaso regarding nga dyan sa child sexual abuse, no? Mga menor de edad. At yung mga inosenteng bata na napatay ng kanyang tokhang. The audacity of saying such. Really, Diggs? How pathetic, di ba? When dealing with individuals who are merely accused of committing a crime. Di ba yung mga napatay, Diggs, nung tokhang mo, merely accused of being a drug pusher. And they are not even been proven guilty, pero pinatay sila. Now you are trying to protect this person, and you are talking about protecting the constitutional rights. Pagka mayaman, nagpakilalang anak ng Diyos, rapist, di ba, child abuser, and you are talking, you have the guts to talk such constitutional rights? Really? Talaga lang? Ang bangis mo, Teng. Tapos, gigil na gigil yung mga Really? Hopefully, sabi nga, sa mga nagtatanggol, no, sa mga ganitong mga klase ng tao, especially mga child abuser, molesters, etc.,
wag sana kung meron man kayong babae sa pamilya. Baka biglang-bigla siyempre, ang unang-una niya pupuntahan, yung gobyerno rin na inyong sinisira. Di ba? Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? Yun, doon na napunta. Di ba? Yung sinasabi na yung sila daw na mga kritiko. Kumusta naman yung mga kritiko nung panahon mo, Digong? Kasi lahat ito nagbubumerang papunta sa iyo eh. Kaya nga sabi nga, di ba, the guts, the audacity to say such. Really? You have that guts to mention these words? Eh di wow. How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Wow, palakpakan nga. Woo! Woo! Ang galing-galing mo. Gayahin na lang kita, total mahilig ka magmura. PI mo. Ipinagyabang ng mga didish na nung panahon mo ay nakaramdam kami ng ligtas kami. Na nung panahon mo naging maalwan ng buhay ng tao. Na nung panahon mo, Digong, para bang bigla naging kabanal-banalan ang lahat. Now naglalabasan lahat ang bao mo. And then you have these words coming from you. A person who don't care regarding human rights. Nakakabilib kasi dudugtungan na yung mga dialogo mo dati na sasabihin na dahil pinoprotektahan mo, lalong-lalo na yung mga bata, yung mga anak nyo, yung pang sinasabi mo sa mga nakasubaybay sa'yo. So, papaano naman yung mga magulang ng mga batang inabuso ni Kibs? Right? Na ayaw harapin yung kanyang kaso na sinabing matapang niya yang haharapin. Now, you're talking about constitutional rights of our fellow Filipinos. Fundamental of these rights are being trampled, blatantly violated. How about nung panahon mo yung mga na-violate na mga babae, 'di ba? Being a sexist, 'di ba? Yung masasabihin pa ng mga didish na swerte mo nga nahalikan ka ng presidente, 'di ba? Yung panghaharas mo doon sa mga tatabihan mo babae dahil tuwan-tuwa ka dahil may katabi kang magandang chika bebe. Right? Karapatan din niya na umiwas, anong pakialam niya kung presidente ka, kundi ba ng mga magunggong kalahati, yung mga didish. Right? Oh, palibasa, kaya nga kayo magkatropa, ikaw na nga umamin, di ba? Pininger mo yung katulong nyo, right? O, manyakis ka rin kasi. O, asa na yung mga didish? Di ba, tuwan-tuwa pa, nagpapalakpakan pa kayo. Di ba? O, may nagmumura nga ang Diyos, nagpapalakpakan pa kayo eh. Di ba? O, edi, ano yun, parang pare-parehas kayong kampo ng impyerno. Constitutional rights. You are continuously talking about constitutional rights. At ito ba i-exhibit ng administrasyong ito? Diba? Kakapalan ng muka to mention such a statement. Really? Overkill? How about those 20,000 people, more than 20,000 people, killed, overkilled? Execution style, ang dami nun. Mga menor de edad. Walang kalaban-laban. Nainguso lang. O napagtripan lang ng mga pulis mo na sinabi mong kahit wala silang armas, basta pumalag, basta sa mukhang papalag, barilin mo agad. Unahan mo na. Then you are talking about constitutional rights. Diba sa batas, sabi nga hindi ka pwedeng tawaging unless proven guilty. 'Di ba?
You remain innocent until proven guilty. Nagkaroon ba ng pagkakataon yung mga bata na yun para sa sasabihin mo na igagaranti, na garanti mo ba yung karapatan ng mga tinuro na yun na pagtripan ng kapitbahay dahil kinaiinisan, inginuso, tinawag na addict or tinawag na pusher, patay. How about their rights? And you have the guts and the audacity to mention these words. Didish, ang kakapal ng mukha nyo, na para bang ang galing-galing talaga ng poon nyo, poon ng ina nyo. Diba? Poon ng ina nyo. Ay, ang hirap talagang no? Ang hirap tingnan na they are trying to condemn the police regarding the situation. No? Sabi dito, they did not have search warrant, only arrest warrant, he said in an interview with SMNI. Si Torion daw, yung kanyang abogado. Overkill. Overkill. Yan ang pinagsasasabi ng mga didish. Overkill. Now, naramdaman nyo nung ibinalik sa kanya yung gawain niya. And bakit kailangan yung gobyerno ang sitahin? Diba? Sabi nga nung panahon mo, diskarte mo, walang pwedeng sumita sa'yo, walang pwedeng humadlang sa'yo. Lahat ng gusto mo ang dapat masunod. Lahat hawak mo sa leeg. Diba? Lahat ng mga nasa gobyerno, pati mga senador, sa mga kongresista, kung bastusin mo, wagas. Ang dami mong ad hominem, pintas dito, pintas dun. Hinahangaan ka ng mga ulagamong followers. Right? Then some people has the audacity to call us. Nasasabihin na, ako, aminado ko that I supported you on your time. Dahil nga sabi ko, maganda yan. Siyempre, may mga anak ako maliliit. Pero nung unti-unti ko nakikita nung time na yon, kaya ako bumitaw. Unang-una nga atapang mo salita. Abukas, asagot, ahari. Joke lang yun. What happened is that they have lawful arrest warrant that resulted in an incidental search. Incidental search as a consequence of a lawful warrant of arrest is never allowed. Yun ang sinasabi ng abogado ni Gibbs. Talagang talagang pagmalaki bayad sa mga abogado Ang baluktot itutuwid, ang tuwid babaluktutin. Hindi talaga ako makaget over doon sa statement ni Digong. Kayo, nakaget over ba kayo sa pinagsasasabi ng matandan to? Regarding dito sa overkill at sa pagkukundina niya? Diyan sa nangyari na yan, sa pagpasok dyan sa Holy Land. Sa Holy Land ko sa nangyayari mga pang-aabuso doon sa mga minor de edad. Huwag kang kikibo. Diyos ang hihipo. Right? Tapos sasabihin maliit lang na kaso yan. Right? Maliit lang palang kaso So maraming umidolo sa iyo 'Di ba? Maraming umiidolo sa inyo. So you can simply abuse children, no? Yung mga batang babae or batang lalaki man, 'di ba? Kung sasabihin na pedophile man yang mga nandiyan sa kapanalig ninyo. The audacity. How pathetic. This person has this guts para magsalita ng ganito. Para lang dadating lang doon sa dulo, nasasabihin na yung pagsita daw. Ayan. Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics? Bakit? Yung bang mga kritika mo na manage mo ng maayos? Diba? Even ng mga media nun, binubusalan nyo ang mga bunganga. Kinokontra nyo. Pag may kumontra sa inyo, na talaga namang aminin na natin. Diba? Kumusta ba?
media. Ano ba naranasan nyo nung panahon na yon? Oh. Ang boring mo, Mang Kibs. Ang tapang mo, sabi ng mga bataan mo doon sa SM Maniac mo dali nila sa korte yan, haharapin ang buong tapang ni Pastor yan. Right? What's next? What happens next? May nangyari ba? Naging effective ba? Naging sasabihin ba na talaga ng mga really? Ayun lang, nakakaburyon lang basahin. Hindi ko lang alam kung nabasa nyo na itong sinasabi na to. But eventually, sabi nga, masusuya ka na kumbaga sa talaga naman masusuka ka na lang sa mga pinagsasasabi ng matandang manyakis na to. Right? Ay, digong, 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 digong. Ewan ko sa inyo. Sa muli, ito po si Daddy na nagpapaalala. Ang buhay ay hindi isang problema na kailangan natin solusyonan, bagkus ito isang realidad na kailangan nating harapin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ingats, ingats, ingats ka na sa panig na tayo ng mundo. God bless us all. Have a good night everyone and hope to see you tomorrow. Ciao.